nga eh, nagpa-trending ito si Bato de la Rosa. Para medyo may iba munang pag-uusapan kasi nakakasuka na si Sara, no? Mga kababayan, press 1, di ba? Medyo nabuhayan tayo, di ba? Kasi nakakaumay na nga si Sara, eh, di ba? Eh, nakikita ko palang mukha ni Sara, ayoko nang itapik eh. Umay na talaga ako eh. Salamat ha, Senador Batong. Tinakpan mo si BP Sara, nakakasawa na kasi itapik. Gloria Kikuchi, Dorisa Evangelista from Lucena City. Shoutout sa mga taga-province. Nako, ito mga kababayan, ay, nako, maloko na. Eto na. Si Cecil Molikan from Germany. Nag-post ako sa FB eh. Sabi ko sa FB eh. Go lang, Chief Usaa Chief. Plus ka, magpa-interview ka lang magpa-interview sa mga programa. Kahit puro palpak, importante may may exposure ka. Ang problema, parang nasobrahan yata sa exposure, mga kababayan. Suspended. Nasuspended na ang putik. Richard Gadatiho, shoutout Sir Chris from Antique. Nasobrahan na ho sa exposure itong si Usaa Chief Aplaska, ha? Nasuspindi na ho ng 6 na buwan. Huwag ka kasi masyadong magpasikat, magpa-exposure, huwag mo sasapawan si Ombudsman Boying Rimulya. Ako eh, masususpindi ka niyan. Hindi ko pwede yung ikaw ang bida-bida rito. Ano yan? Anong gagawin mo? Ibig sabihin eh, sasapawan mo pa yung mga iba na mahilig magpa-presscon? Ako, nayari ka niyan. Magkaliwanagan tayo mga kababayan. Si Usaa Chief Aplaska, kaya ho nasuspinde, hindi dahil ho siya ay sinungaling ang kanyang sinasabi or ano, tama ba siya? Hindi ho ganon. Kaya ho siya nasuspinde dahil ho sa ginawa niyang aksyon na siya agad ay bumaril, nag-warning shot. Wala na ho kasing warning shot, bawal yan. Matagal na hong ini-implement yan. Alam ng mga kapulisan yan. Dati ho, noong mga panahon ng 90s or 80s, yan, may warning shot. Yan ang pagkakaalam ko. Ang alam ko dyan, isinabay ho ang rules na bawal na ang warning shot. Kung di ho ako nagkakamali, ha? Kung nagkakamali ako, kayo na bahala. Ang alam ko, tinanggal ang warning shot, kasabay yan doon sa pagpalit ng baril ng Philippine National Police. Kasi dati, ang baril ng Philippine National Police, ang alam ko, 45. Pinalitan, ginawang 9mm. Kasi nga, pro life dapat tayo. Kasi nga, ang 45, ang laki ng bala. Isang putok mo lang, ay sigurado patay agad yung tao. Hindi ho kasi ganun ang rules ng PNP. Hindi kinakailangan patayin naman agad yan eh. Ang rules nga ng PNP, kapag yung nabaril ng pulis, bumaksak, hindi mo na pwedeng sundan ulit ng putok yan. Overkill tawag doon. Ang standard dyan, pag tumumba yung binaril mo, pupulusuhan mo. Kapag alam mong mumbuhay, dadalin mo yan sa ospital. Ililigtas mo pa rin siya. Hindi mo pwedeng overkill yan. Bawal yun. Alam ng mga kapulisan yan. Yan ang standard yan. Kaya nga pinalitan yung baril nila, dating 45, ginawang 9mm. Kasi nga, yung bala ng 9mm, medyo maliit. Maaaring mabuhay pa yung tao kasi yung 45, napakilaki ng bala nun. Isang bala lang nun, talagang tutumba ka agad dun, dedo ka dun. Kaya alam ko doon sinabay ang rules na yan na pagbawal na ang warning shot. Kasi nga, pinagbawal ang warning shot. Kapag nagwa-warning shot ka kasi, pag putok mo, pang! Yung bala niyan, ay magiging ligaw na bala. Pwedeng tumama kahit kaninong tao. Walang pagkakaiba doon sa New Year, nagpaputok yung tao, pang! Siyempre, magiging ligaw na bala na yan kung saan napupunta yan. Tatama ngayon doon sa tao. Dedo. Kaya pinagbawal na ho ang warning shot. Matagal na pinagbawal yan. Doon ho siya nasuspindi ha. Hindi ho siya nasuspindi doon dahil siya siya'y sinungaling, tama ang sinasabi, mali, hindi. About doon sa ginawa niyang pagbaril.
Para magkaliwanagan kasi alam mo yung mga didisit, mga tanga nga yan eh. Uy, grabe, sinasitindi niyo si Usa at si Plaska. O, tama ba? Plaska. Eh, isa ang nagsasabi ng totoo, sinungaling si ganyan, sinungaling si ganon. Hindi dahil ho doon ang issue kung ba't siya nasuspende. Dahil ho doon sa ginawa niyang pagbaril. Hindi ka ba basta pwedeng bumaril? Bawal yun. Hindi, wala naman threat sa buhay mo eh. Hindi ka, anong warning shot? Bawal na mag-warning shot. Sobrang tagal na panahon na niyan. Baka hindi mo pa alam. Ito mga kababayan, nako ha. Saan na ba yun? Pakinggan ho natin itong naging interview. Nako po, Sus Maria Jose. Naging interview ho ni Ted Pailon, DJ Chacha, dito kay Senador Bato de la Rosa. Na kung saan, nako po, Sus Maria Jose, Senador Bato de la Rosa, napanood ba ng mga anak ni Digong itong sinabi mo kay Ted Pailon? Baka pag napanood nilasaran ni Pulong Bastito, baka nakutablahin ka na, baka alisin ka na sa fraternity ng mga DD-shit. Ha? Panoorin nyo to mga kababayan ha. Dahil natin. Nagpapasalamat ha that you're on the show dahil alam namin medyo mabigat po itong pinagdadaanan ninyo at kaliwat kanan din yung mga panayam sa inyo. Pero Senator, curious lamang po ako, before this all happened, bago po yung pagpasok nyo muli sa Senado, sino po sa mga kasamahan yung senador ang kumontak talaga sa inyo na kinakailangan nyo na po talagang pumasok sa Senado? Sino pong nanghikayat sa inyo? Pwede po ba namin malaman yon? Yes, yung aming minority leader namin na si Senator Alan Cayetano, yun ang nakausap ko. Senator, kailan po kayo mismo nag-usap ni Senator Alan at ano po mismo exactly ang sinabi niya sa inyo? Bakit kinakailangan niyo daw po to be physically present sa Senate Hall? Kinakailangan dahil para kami na naman uli ang magiging majority, kailangan andyan ako para bumoto. So, isa na yun sa rason bakit ako nag-surface. Pangalawa, meron kaming impending impeachment trial na gaganapin sa Senado once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na po ako sa ating mga kababayan na nagsasabi na ako'y patuloy na tumatanggap ng sahod galing sa gobyerno na hindi naman nagtatrabaho. Diyan ako nakaasar itong statement na to, ito yung kinakaasaran ko doon sa inaano ni Bato de la Rosa. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.